Hi everyone! Welcome to my day today. Start of the week na naman at papasok na tayo ng office. It's lunchtime, so we're just about to leave the house. And bagong ligo tayo. Naligo tayo ako gabi bago matulog. Naligo tayo ulit ngayon pagising. And naglagay ako ng oil sa ulo ko. Well, lagi naman ako may oil. Ayoko sana kasi bumabagsak yung buhok ko. Kaya lang, yung argan oil, sabi nila kakatulong doon sa alopecia ko. I have alopecia by the way. At lately parang lumalaki siya. So, medyo naglalagay tayo ng oil sa kanya mismo. Ang alopecia daw ay mostly caused by stress. So, pag may alopecia ka, may stress ka lalo kasi iniisip mo siya. So, ayokong isipin. Pero nasa ulo ko siya. Paano kaya yun? Nakakairita rin. Anyways, papasok na tayo ng office, hayaan nyo na yung alopecia na yun. Nasa likod naman, hindi ko naman nakikita. So, sa mga hindi nakakalam, alopecia po is a region of your head, no? Somewhere, minsan kilay, na hindi tutubuan ng buhok. So, meron ako dito, sinlaki ng 5 piso. Nasa likod ng ulo ko. Sa mga previous vlogs ko, makikita nyo yan. May mga shot ako na minsan, nakakalimutan kong itago. Top view, o di kaya nasa likod na lumalabas. So, hindi ko makinakahiya. Hindi man ako nagpapakit sa inyo. So, okay lang. Yung nga lang, nakakapag-alala, baka dumami, lumaki. Anyways, samahan nyo ako today sa araw ko. At sana okay may stress sa akin sa kakapanood ng vlog ko. Let's go. Let's do today. We are now about to cross Osmeña Highway. Actually, hindi pala cross. Kakaliwa tayo. Nakikita niyo ba tong lane ko? There's a lane on my left, there's a lane sa lane ko, and there's 2 more lane to my right. I don't know kung makikita niyo. Doon sa dulo, may 3 piraso ng traffic light. Isang pakaliwa, dalawang pakanan. Isang pakaliwa, dalawang pakanan. So yung pakaliwa, nakatapat yan sa lane ko ngayon, 3rd lane. So ngayon, merong lane dito sa kaliwa ko, that's the 4th lane. So, di ba dapat ako na nasa 3rd lane, pwede pa rin kumaliwa. Kasi yung arrow ng ilaw ay nasa 3rd lane. Ayun, no? Pero pag nandito ka sa lane ko at nandiyan ka sa unahan nitong Osmeña, at kumaliwa ka, huhuliin ka ng traffic enforcer. Hindi ko nag-intindihan niya. Ilang beses na akong pinara dyan. Ilang beses ko nang pinaliwanag. Pero pag di ka nagpaliwanag, tutuluyan ka nila. So, from here, ang gagawin ko, mag-merge ako sa kaliwa bago ako pumunta sa dulo. Na dapat pwede kahit nasa duluhan ka dahil yung yan, nakikita nyo ba? Yan, you know, nasa 3rd lane lang naman yung arrow. Madalas nga pampatraffic lang yung pag pinara ka nila doon Ilang beses ako nabiktima nun. Ilang beses na nabiktima rin si Chloe pag nag-drive siya. Nasa unang vlogs ko rin yun yung 4 na lanes na yan. Ang 4 na lanes na mahiwaga. So pag di ka nagpaliwanag, mahuhuli ka. The last time na nandyan ako, sabi ko dun sa traffic enforcer, sabi ko, halika, lakarin natin. Tawid tayo na naglalakad dyan sa Osmeña Highway. At tignan mo kung ano yung perspective ng driver para maintindihan mo na pag ikaw yung nagda-drive, 3rd lane, you consider that as pwede ka pa rin kumaliwa. To begin with, wala naman ding guhit yung kalsada. Anyways, samahan niyo ako today sa ating maghapon. Hindi ko alam, nai-enjoy nyo ba itong vlog ko na araw-araw? Yung mga nag-comment sa inyo na nai-enjoy, sana wag kong tapusin pagkatapos ng 100, pero naantay ko matapos yung 100 Ganda ng ngayon, ng panahon ngayon. The weather is fine. Medyo nagpakita ang haring araw. Ang tanong, oras na ba para magpa-carwash tayo? Oras na ba para magpa-carwash tayo? That's the biggest question today. Ito yung tulay na nung college ako ginawa itong tulay na to, and it was one of those very modern bridges that we had during those times. Pero ngayon wala na, nababoy na siya. Wala na yung mga railings sa mga gilid, ninakaw na. Ayan, you see it on the right, wala yung mga railings, ninanakaw. Otherwise, ang daming kulang na railings. Otherwise, ba't naman mawawala yan?
nananakaw yung mga railings na binibenta yata. Ilalim ito ng Skyway Stage 3. Pag hindi ka taga Maynila, this is a weird route to take. So magagaling ka ng Pasay, dadaan ka ng Quirino. Pag pupunta ka ng San Juan, dadaan ka Santa Mesa. So eto, medyo hindi nga ganong established yung dito, traffic flow dito. Minsan two-way ito, minsan one-way ito. But everyday dito ako dumadaan. And it works fine. Works fine naman. Parang may progress tong itong ramp off na to dito. Noong nakaraang araw parang hindi pa ganyang kahaba yung nagawa. Or baka nanibago lang ako. So dito ang labas mo sa area ng Santa Mesa kung saan maraming motels. Kaliwat kanan to, mga motels dito. Sobrang dami. Meron sa kaliwa, meron sa kanan. At alam ko, dahil dito ako nag-aral sa PUP. So, antayan namin ng jeep to nun. Dito kami nag-aabang ng mga jeep nun. Yung bandang unahan sa likod ko. Yung bandang likod ko, diyan kami nag-aantay ng mga jeep nun. Buti maganda weather, no? Mga punong kahoy dito, no? Ang yayabong. I hope we can have more trees in Metro Manila. No? Yung tree park. Napansin nyo ba yung mga punong kahoy sa Metro Manila? Hindi Maynila, Metro Manila. Sinisimento natin yung puno nila sagad sa kanilang pinaka-trunk. Mamamatay yung puno eventually o kaya masasuffocate siya. Wawa naman yung punong kahoy. Ang dami kong kinakaawaan, pati animals, ganun naman punong kahoy. Baka one day, di na ako mag-ulam, pati dahon na kung ano-ano. Hindi, naisip ko lang. Diba? It needs to breathe. Diba? Okay, change topic na nga. Huwag na lang. Can you imagine how wild the thoughts that I have when I'm driving? Ang dami kong iniisip, no? Kaya itong vlog ko, this is one way of releasing those, yung mga, ang tawag na, yung mga intrusive and yung mga unpronounced thoughts na meron ako. Ang dami laman nito. Na minsan hindi magkakatugma. Anyways, we are like 15 minutes away to the office. Malapit na. Kung walang traffic paalauna pa lang nakakaya naman. Baka may traffic na naman sa mga unnecessary areas dito sa pupuntahan nating opisina. Along Santolan, ito lang ka-traffic sa area na to. Sana ma-maintain yan hanggang mamaya. Mamaya mga bandang 2:30 magta-traffic na tong area na to. At grabe lang, no? So, nice. So far wala pang traffic Nice one. Maluwag ang kalsada, oh. You see that, yung corner to the right? Mamaya, congested dito. Mga bandang 2:30. Tapos yung next street, dyan sa may McDonald's, papuntang kanan, congested din yan. Pero ngayon, alauna, wala pa. Sana ma-solve yan, no? At bumalik-balik kayo. Yung pangalan ng resort mo? Ito yung guest natin today sa show nila Sheena at ni Jimbo. Si Rick Nertsagaray, Bulacan. Ang pangalan niya is The Lux House and El Casa PH po ang newly open namin resort ngayon. Ayun. Isang successful story na naman. Ng inyong tracking services. I'm about to eat my first meal. Ang pagkain ko ay tempe. Teka lang, hindi pa gaanong mainit. Karang kulang ng init, malamig pa yung tempe. Ayan, nainit ko na ulit. Hindi na siya malamig. Ano to? Tempe, tsaka tuyo flakes. Manood tayo ng balita habang kumakain. Panood na rin yung press con ng gobyerno habang kumakain ako para makaka-catch up naman tayo. Stranger danger. Yung mga kasama natin nagbubuhat ka araw-araw itong mga Magpipicture daw kami. Sino magpipicture? Alright, tapos na tayo mag-gym. Payapa itong Santolan Town Plaza, Kaya masarap magbuhat dito, Ito yung Anytime Fitness. Ito. Let's go. I-air naman tayo ngayon. I am unbelievably sleepy today. Actually, ilang araw na akong inaantok. Hindi ko alam kung bakit. Tara na.
Let's go! We have 15 minutes to spare bago tayo before we can reach the office. So, sana wala ng traffic. Daddy, good evening po. Mukhang wala nang ang traffic. So we have 12 minutes to spare before we reach office. So talaga mag-drive, no, kapag walang traffic, no. Oops, green light, let's go. Nararamdaman niyo ba yun na pag driving ka tapos kada approach mo ng traffic light naka-green na, no? Parang kumbaga in your own little ways, parang pakiramdam mo, ang galing, no? Parang siniswerte ako sa sa kalsada, parang ganun. Here we go. Sa ilalim na magpa-park ngayon kasi mamaya iuwi ko itong orange na kotse. Iiwanan ko naman yung puti. Kaya sa ilalim tayo magpa-park. Let's go. Ito yung bukana ng building namin, no? Yung parking. Medyo nakakatakot to pag di ka sanay. So, kasi saktuhan dito eh. Pagdating mo dito, saktuhan yung liko, sakto magkakasya lang yung car. Pero pag nakailalim ka na, maluwag na. Okay. We're here na. Yes? Hi po. Okay Hi, sir. Tapos na yung programa natin. Uwi na tayo. And I'm going home tonight, fulfilled. Kasi feeling ko, I have delivered such compassion sa mga callers ko. Teka lang, busa ko lang ilaw. Yan. Pero take note yung version ko ng compassion, baka magkakaiba po tayo. Kasi I'm really straightforward and obnoxiously honest when I give my advice. So baka magkakaiba tayo ng meaning ng compassion, but I give my heart out to all the callers that I have. Natutuwa ako ngayong gabi kasi nanghihina ako ngayon. I feel weak. I feel I am not my true self today kasi nanghihina ako. And yet, naitawid natin ng maayos yung programa. At the very least, I feel good with what happened sa callers natin. So, that alone is something that I could be celebratory about. Pauwi na tayo ng bahay at tayo ay mag-i-edit pagdating ng bahay. Edit my own vlogs and go to bed. And then kumain. So, I have so much on my plate. I hope I can finish everything. Plus, I am weak. Nanghihina ako. So yeah, uwi muna tayo. Sana lang talaga kayanin kong makapag-edit pa pagdating ko ng bahay. Because I'm just really weak. So, bahay na tayo. Naka-headset na ako. Nag-Valorant na tayo habang kumakain. Meron sa inyo nag-comment sa akin, nalulungkot daw siya sa life ko pagdating ko ng bahay. Kasi parang may mundo ako lang mag-isa. Match found. Totoo naman. Kaya lang, ang tinitignan ko yung masayang part ng buhay ko, hindi yung malungkot na part. Di ba? So, yun. Okay naman. Nairaraos naman natin. So, okay naman. So, yun lang guys. Again, maraming salamat sa panonood ng vlog ko. Thank you very much. We are nearing the 100-day mark. And thank you very much for watching me every single day in the past 100 days. Or in the past almost 100 days. Maraming salamat guys. Bye-bye. You guys are awesome. Bye.